Talyana's POV. Isang puting kisame ang sumalubong sa aking nalalabong paningin. Kahit nangihina, ay maingat akong gumalaw at dahan-dahan kong iniangat ang kaliwang braso at nakita ang suwerong nakakabit. Indikasyon na nasa loob ako ng isang pribadong ospital. Kahit mabigat ang aking pakiramdam, ay pinipilit ko pa rin ang bumangon sa kama. Doon ko lang napansin ang lalaking nakayupyop sa aking kinahihigaan. Nakapikit ito at animoy, pagod na pagod. Pinigilan ko ang mga luhang nagbabadya na namang umagos sa aking mga mata. Tama na. Kasalanan mo naman kung bakit nahulog ka sa lalaking to. Kung pinigilan mo lang sana ang sarili mo, hindi mo sana ito mararanasan ngayon. Kahit single at nag-iisa sa buhay, ay masaya ka pa rin, di ba? Yun na lang sana ang pinangarap mo. Bakit pinipilit mo pa rin inaabot ang bituin na kahit kailan ay hindi mo kayang abutin? Everyone wants to be the sun that lights up someone's life. Pero para sa akin, I choose to be your moon. Because you are my star. So that we can be together. Shines brightly during darkest hour when the sun isn't around. But in reality, I'm not your moon. I'm just a mere human being looking at the stars. Shines brightly together with his moon. Kahit anong pilit ko sa pagpipigil ay tuluyan ang umagos ang luha sa aking mga mata. Kasabay ng malayang paglandas ng aking mga luha ay ang pagtanggap ko sa katotohanan. Hindi kayang bumaba ng mga bituin sa lupa, kaya tanggapin ko na lang ang lahat. Hanggang tanaw na lang ako sa mga bituin habang masayang kumikinang ito kasama ang kanyang buwan. Mabilis kong pinahid ang luha ko nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaking naka-doctor's robe. May hawak-hawak itong chart, ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ang gwapo nitong muka. Kung ganito katikas at kagwapo ang doktor mo, parang gusto mo rin magkasakit araw-araw. You're finally awake. Masayang saad nito. Nagtatakang tingin ang ibinigay ko rito. Imbis kasi na lumapit ito sa akin, ay humakbang ito at nilapitan ang lalaking natutulog. Malakas nitong niyugyog ang balikat ni Siron. Hoy, hindi to hotel, hospital to. Pasyente mo gising na, ikaw tulog pa? Nangaasar na wika nito. Damn man, shut up! Papupungas-pungas na dumilat si Siron. Magagalit na sana ito sa doktor, ngunit nang makita niya ako, ay biglang lumamyos ang mga mata nito. Hey Sunshine, are you okay? May masakit pa ba? Mabilis itong humarap sa doktor na ngayon ay natatawa na dahil sa itsura ng binata. Tristan, do something. She's still in pain. Use all your medical equipment. Just make sure she's no longer in pain. Natatarantang saad ni Siron. Calm down man, para kang baliw dyan. Oh, I wish you could see your face right now. Natatawang saad nito. She's fine, okay? She's just pregnant. Masayang anunsyo ng doktor. Congratulations, Miss Devesca. Lumapit ito sa akin at mahinang tinapik ang aking balikat. Tulalang napatitig ako sa abuhing mata ng doktor. Nakanganga at hindi makapaniwala. Ano po yun, Dok? Come again? Sabay naming wika ni Siron. She's pregnant. Hindi ko na mapigilan ang mapapikit at maging emosyonal. Sa wakas, yung pinapangarap ko, andito na. May buhay na sa loob ng aking tiyan. Ang buhay na bubuo sa aking pagkatao. Ang buhay na matatawag kong akin lamang. Ang aking munting anghel. Sa kabilang banda, dapat masaya ako, di ba? Pero bakit parang may kulang? Oo, masaya ako sa balita. But suddenly, I sensed like I was a beautiful, wonderful seashell, but shallow inside. Handa na akong maging isang ina. Nanalangin ako na dumating ang mahiwagang sandali na ito. But the biggest and terrifying question is, si Siron ba ay ready na maging ama? Yes, nag-offer ito ng sperm nito. But now that Alpha is in the picture, ano nang mangyayari sa akin at sa anak ko? Saan na kami lulugar sa buhay ni Siron? Paano kung, tulad sa nangyari kanina, bigla lang kaming iwan ni Siron na dahil lang ulit kay Alpha? Ang mga tanong ay umiikot sa aking isipan nang walang makatuwirang tugon. And then I felt a hand holding my trembling one. Hindi ko malang namalayan na nanginginig na pala ako. Natatakot ako. Akala ko, handa na ako. Pero natatakot ako. Ayos ka lang ba, Talyana? Do you feel something? Do you want anything?
Marami ako nabasang articles tungkol sa mga buntis. Some are terrifying. But we're in this together, right? Puno ng pag-aalala ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Mariin kong tiningnan ng binata at napabuntong hininga. Ngayon, ang una at pinakamalaking tanong na kailangan kong lutasin, anong gagawin ko sa lalaking ito? May kasalanan ito at dahil sa ginawa nito ay kamuntik pang mawala sa akin ang anak ko. Anak namin. I need to breathe. Ayaw muna kitang makita. Wika ko sabay hila sa kamay nitong mariing nakahawak sa akin. I felt sorry for him, but I need this. I need to breathe. I need space to breathe. Give me some alone time. Cause honestly, sinisisi kita sa nangyari sa akin ngayon. Kaagad na laki ang mga mata ni Siron at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Fear is evident in his blue eyes. Ganito din ba ang naging reaksyon ni Siron nang sabihin ni Dr. Stan ang kalagayan ko at ng batang nasa sinapupunan ko? Naalala ko na naman ang sinabi ni Dr. Stan kanina bago ito umalis at iniwan kaming dalawa ni Siron sa loob ng aking silid. Paano yan, Doc? Uminom ako ng gamot para sa UTI. May history kasi ako ng UTI. Tapos lately, nananakit po ang puson ko and I'm suffering from back pain. Nag-aalalang tanong ko sa poging doktor. If you have a history of UTI, maybe during your pregnancy period, maaaring matrigger ito. Pero bibigyan kita ng ilang antibiotics at ito ay ligtas para sa buntis na tulad mo. And I highly suggest, uminom ka ng maraming tubig at syempre, kumain ng masustansyang pagkain. We need to treat it right away because sometimes, UTIs may lead to preterm labor, maagang panganganak. We don't want that, do we? Seryosong saad nito. Then what will happen to her now? She bleeds. Anong mangyayari sa baby ko? Ani Siron na may pag-aalala at nanginginig na boses. Inirapan ko ito. Kasalanan naman kasi nito. Pero agad ko rin kinalma ang sarili. Naramdaman kong nabubuhay na naman ang inis at galit para sa binata. She have what we called an abnormal pregnancy. That's why she's suffering from light to have a bleeding. She needs to rest and the baby just as fine. I already give her some medicine para kumapit lalo si baby. Sagot ng doktor kay Siron. Bigla itong bumaling sa akin na may nag-aalilang mga mata. If you're still suffering from pain, we need to run some tests to make sure that everything's fine. But for the meantime, I suggest you need a full bed rest. Don't stress yourself. You should take good care of your body. And of course, your baby. Though Sunshine, I know it's not you who's talking right now. It's just that hormone thingy, right? Boses ni Siron ang nagpabalik sa akin sa realidad. Mahina pa itong natawa sabay iling, muli nitong kinuha ang aking kamay at dinala sa mga labi nito at masuyong hinagkan. You're just joking. Let me take care of you, Sunshine. Umiling ako at inangat ang aking kanang kamay at masuyong hinaplas ang pisngi nito. I don't know what's the real score between you and Miss Alpa. Kung ano man yan, ayaw kong maipit sa gitna. I don't want my child to be your excess baggage. Tama na yung ako lang ang masaktan. Wag lang ang anak ko. Huminga ako ng malalim at masuyong hinawakan ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa akin. Alam mo ba, Siron? Nasasaktan ako kapag nakikita ko kayong dalawa na magkasama. Sumisikip yung puso ko kapag nakikita kitang masaya. Pero hindi ako ang kasama. Masyado kayong perfect para sa isa't isa, Siron. Hindi ko alam kung saan ba ako lulugar. O sadyang ang baliw ko lang talaga. Hindi ba? Simula pa lang sinabi mo na sa akin kung ano ang gusto mo. Pero hindi ko alam bakit nahulog pa ako sa'yo. Matapang na sabi ko sa binatang nakatulala. Maybe her hormones are taking over. Basta ang alam ko lang. Ilalabas ko ang lahat ng sama ng loob at hinanakit ko kay Siron. Minus the confession part sana. Pero dahil nasabi ko ng lahat, wala nang bawian pa. Biglang gumaan ang aking pakiramdam. Parang naging okay ako bigla. I accepted and faced the fact na kung minahal natin ang isang tao, hindi nangangahulugan iyon na kailangan din tayong mahalin ito pabalik. Loving is a matter of giving, not taking. It's a matter of loving selflessly, not selfishly. Mahina akong napatawa na makitang nakatulala lang si Siron at hindi ito makapaniwala. Ano ka ba? Ikaw pa din ang kikilalaning ama ng anak ko. Natin pala. All I wanted was time and space. Masyado akong marupok pagkasama kita.
Natatawang saad ko. Nang dahil sa hormonal imbalance, naging ibang tao yata ako. You make... Hindi na nito natapos ang sasabihin nang biglang bumukas ang pintuan. Hey! Isang nakangiting Hendrix ang sumilip sa pintuan at nang makita niya akong gising at nakaupo sa kama, ay agad itong pumasok at lumapit sa akin. Hindi ko alam, pero ang gwapo talaga nito sa paningin ko. Lalo na yung dimple nitong hindi kalaliman pero sobrang attractive naman. Kumusta ng pakiramdam mo? Okay ka na ba? Lumapad ang pagngiti ko dahil sa sinabi ni Hendrix. Nako, okay lang ako. Ano ka ba? Naputol ang kung ano man ang sasabihin ko dahil sa isang taong may madilim at nakakatakot na aura. She's fine. She's just pregnant. Thank you for your concern. Madilim ang muka at may halong gigil na sabi ni Siron. Biglang nakapagtataka ang mga ikinikilos nito. Really? Congratulations, Talyana. Kaya ka siguro may daladalang crackers at bote ng mayonnaise. Pinaglilihihan mo to, ano? Masayang saad ni Hendrik sabay angat sa plastic ng isang convenience store kung saan ako bumili ng pagkain kanina bago ako hinuli. Minsan talaga ang weird ng taste ng mga buntis. Dagdag pa nito sabay tawa ng malakas. Buti na lang talaga, dinala ko to rito. Naiwan mo kasi sa office kanina. Baka kailangan mo. At hindi nga ako nagkamali. Bigla itong napakamot sa batok na tila nahihiya at the same time, may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Hindi ko alam pero tuwang-tuwa ako kay Hendrix. Lahat ng ginagawa nito ay nakakatuwa para sa akin. Bigla ko itong hinampas sa braso sabay tawa na malakas. Maraming salamat Hendrix ha. Kanina ko pa to hinahanap eh. Naiwan pala. Natatawang saad ko, sabay kuha sa plastic na daladala nito. Hindi ko nga alam na buntis ako eh. Ngayon ko lang din nalaman. Kaya palang weird ang kinakain ko lately. Thank you ulit dito ah. Masaya na si baby. Ngunit bigla akong kinabahan sa hindi malamang dahilan. Para kasing bigla-bigla ay lumamig ang buong silid. And I shrug it off. Binaliwala ko na lang yun at masayang kumakain ng crackers habang kakwentuhan si Hendrix. Giliw na giliw talaga ako sa binata. Constantine. Ani Sairo na bilang nagsalita ng ibang lengguwahe. Na ang ibig sabihin, galit ako ngayon at gusto ko ng halimaw. Nasaan siya? Mahilig siyang kumain ng tao, di ba? Okay, bibigyan ko siya na makakain. Napalingon ako kay Siron. Nagulat ako na bigla itong magsalita na parang galit na galit. Hindi ko rin maintindihan ang sinasabi nito. Pero base sa itsura nito, halatang iritado at galit ito. Madilim na madilim din ang mukha nito habang nakatingin kay Hendrix. Napailing na lang ako. Perks of being a polyglot. Si Siron lang ang nakakaintindi sa sinasabi at ang kausap nito. Tsaka isa pa, ayaw ko itong makita. Rumurupok ang pundasyon ng aking perlas kapag nakikita ko ang asul nitong mga mata. Yes, ganyan ako kahina pagdating kay Siron. Kailan labas mo rito? Tanong ni Hendrik sa akin. Sasagutin ko sana ito kasi pati na rin ako ay hindi ko alam kung kailan. Pero mukhang hindi na rin kailangan. Biglang dumating si Dr. Tristan na may kasamang nurse. You can go home now. And please, take my advice. Seriously, you need rest. Paalala ulit ng doktor sa akin at isang kemeng tangulang ang aking naisagot. Lumapit ang nurse sa akin at tinanggal ang IV fluid at binigyan niya rin ako ng maraming gamot para sa UTI at maraming gamot pampakapit kay baby. Gusto mo ba ng Ciprexa? Pampakalma? Para ka na kasing magwawala. Narinig ko ang wika ni Doc Pogi at tumawa ito na malakas na parang nakakita na nakakatuwang bagay. Damn! Narinig kong biglang may dumaing na para bang may namimilipit sa sakit. Nang tingnan ko kung saan galing yon, ay nakita kong nakahawak na si Doc Tristan sa siya ni Siron at hindi na maipinta ang pagmuka. Hey Talyana, gusto mo ba pumunta sa tita ko? Gumagawa siya ng homemade mayonnaise. Baka gusto mong tikman. Masarap ang homemade mayo, lalo na kung gawa niya mismo. Malapit lang dito bahay niya at gising pa yun sa mga oras na to. Paniguradong kapag pinuntahan natin dun sa bahay niya, may bago siyang gawa. Kung gusto mo lang naman. Nahihiyang saad ni Hendrix. Talaga? Totoo? Gumagawa siyang homemade mayo? Naku, hindi ko tatanggihan yan. Excited na sigaw ko. Pumalakpak pa ako na animoy isang bata na may bagong laruan. Ngayon na ha, puntahan natin ang tita mo. Nurse, pahinging double dose ng Ciprexa. May... Aray! Daing ni Dr. Tristan habang tumatawa.
Binaliwala ko na lang iyon dahil paniguradong normal na kalokohan lang iyon ni na Dr. Stan at Siron. At isa pa, masaya ako. May homemade mayo na ako. Isipin mo anak mo. Narinig ko pang sigaw ng doktor. Tapos na po mama. Sundin niyo lang po ang mga instruction na ibinigay sa inyo. Nakangiting wika ng nurse sa akin. Habang panaka-naka ay tumitingin si Siron kay Hendrix o ang tamang sabihin ay nakatitig ito sa kasama ko. Bigla ako natawa ng mahina. Salamat po. Usal ko. Nakatayo sa kanang bahagi ng hospital bed si Siron pero mas pinili kong bumaba sa kaliwang bahagi ng kama kung saan nakatayo si Hendrix at ang nurse. Maingat naman akong inalalayan ng huli. Tara na, puntahan na natin ang tita mo. Excited na ako sa homemade mayo. Fine, pupunta tayo sa kanyang tiyahin and get your homemade mayonnaise. Narinig kong saad ni Siron. Bigla ako napatingin sa binata na nakakunot ang noo. Diba naka-impound ang kotse mo? At si Grace pang sumundo sa'yo sa bahay ni Alpa? Ang lakas ng loob nitong ihatid ako ay wala naman itong gagamiting sasakyan. Malakas na tumawa si Dr. Stan. Nakahawak pa ito sa tiyan nito at namimilipit sa kakatawa. Nagtaka ko bigla. Wala naman akong sinabi na nakakatawa. I have a car. Pwedeng sumabay si Talyana sa akin para mapuntahan namin tita ko. Suhestyon ni Hendrix. Then we'll go with you and get that mayo. Malamig na wika ni Siron. Bakit? Sasama ka? Hindi ba may pupuntahan ka pa? Takang tanong ko rito. And oh, it's past midnight already. Nakakahiya na po boss. Naabala ko na po kayo. You're the most important thing that I need to take care right now. Wala nang pero-pero. Let's go. Hindi maipinta ang mukha nitong sabi. Kinuha ni Siron sa akin ang bitbit kong plastic bag at kinuha rin ito ang handbag kong hawak-hawak ni Hendrix. Hindi nakaligtas sa akin ang masama nitong titig kay Hendrix at nauna pa itong lumabas sa silid. Naiwan kami nagtataka maliban na lang kay Dr. Stan na kanina pa tumatawa. Man, you should take care of yourself. Someone ate too much jelly beans. Natatawang tinapik pa ni Dr. Stan ang balikat ni Hendrix at lumabas na ito ng silid. Nagkatinginan kaming dalawa ni Hendrix at nagtataka ang mga mata nito habang kibit-balikat lang ang naisagot ko. Natawa na lang kaming dalawa dahil sa nangyari. You know what? I have a soft spot for pregnant women. Sana hindi masamain ang lalaking kanina pa masama ang tingin sa akin. Natatawang komento ni Hendrix habang sabay kami naglalakad palabas ng ospital. Nako, wag mo nang pansinin. Gutom lang sigurong lalaking yun kaya ganun. Sagot ko sabay pekeng tumawa. Hindi ko na maintindihan si Siron. Wala naman akong ginawang masama ah. Tsaka, gusto ko talagang kumain ng homemade mayonnaise. Bigla akong napahawak sa impis ko pang tiyan. Kapit ka lang baby ha, kakain tayo ng masarap na homemade mayonnaise. She happily giggled, kaya hindi niya napansin ang malungkot na pagtitig ni Siron sa kanilang dalawa ni Hendrix. Partikular sa kanya. Sa kabilang banda, bigla akong napangiti nang maalala ang nangyari kagabi. Last night was a smooth ride. Isama pa yung mayat-maya ay nagmumura na si Siron. Hindi ko na lang ito pinansin pa. Hindi ko rin naman alam kung ano ang aking sasabihin. After ko mag-confess, parang nakakahiyang maging ganoon ulit ka-close sa binata. Ang awkward kaya, like hello, gusto kita, pero hindi mo ako gusto. Kaunting konsiderasyon naman dyan ah, pa-crush back. Hindi pa ako nababaliw para sabihin iyon kay Siron. Pero laking pasasalamat ko na sumama ito kagabi. Grabe, ang sarap pala talaga ng homemade mayo. Kaya ang ending, binili ni Siron lahat ng mayonnaise na gawa ng tita ni Hendrix. Para akong nanalo sa loto at may bitbit na walking ATM perks of being a money magnet. And I salute him. Malaking tulong na para sa isang maliit na negosyo ang ganoong bagay. Pwede namang bumili si Siron ng 1 o 2 bote ng mayonnaise. But he chose to brought them all at pinadeliver ang kalahati sa apartment ko at ang kalahati naman ay sa mansyon ng binata. Nagka-instant supply kami ng mayo sa loob ng 1 taon. Kaya nang pauwi na kami, nabawasan na ang pagmumura ni Siron pero nakakatunaw pa rin ang mga titig nito kay Hendrix. Pero ako, hindi ko na ito pinagtuunan pa ng pansin. Maganda ang mood ko ngayon dahil may 2 o 3 buwan akong supply ng mayonnaise at masaya akong natulog kagabi. Ganito palang feeling pag first timer mommy. Nag-search kaagad ako kagabi kung ano-ano ang best healthy food para kay baby. Ano rin ba ang magandang name para sa baby boy or baby girl? Lahat yun pinag-isipan ko kagabi
at sobrang excited na ako. At ngayon, heto ako sa harap ng salamin, nakatagilid kahit hindi pa halata ang baby bump na tinatawag ng iba. Feeling ko malaki na sa loob si baby. Ganyan ako ka-excited. At isa pa, sa napapansin ko sa tuwing gumigising ako sa umaga, masyado akong blooming at ang ganda ko. Grabe, nakakaganda palang pagbuntis. Nakakasilaw sa ganda. Baby, excited na ako makita ka. Sana blue eyes ka rin gaya ng daddy mo. Hindi pa ako tapos sa paghanga sa ganda kong hindi ko inaakala na makarinig ako ng tawanan, hiyawan at munting kaguluhan. Parang may nangyayaring party sa loob ng compound, partikular sa labas ng aking apartment. Naguguluhang sumilip ako sa pintuan para lang magulat sa aking nabungaran at tuluyan na ako lumabas ng aking apartment. Sa harapan ng aking apartment ay may isang long table na punong-puno ng pagkain, pastry foods and many more, at may isang malaking balloon with different sizes. Maganda sa paningin ang makukulay na mga balloons. Nakakahanga kung sino man ang gumawa nito. Halatang professional with matching flower garland. Ang ganda lalo tingnan. Bigla akong nagtaka. Anong meron? May ikakasal ba? Bakit ganito ka bongga? Ikakasal na ba si Roberta? Ay nakong bata ka! Bakit dyan ka sa may pintuan nakatayo? Napatalon ako sa gulat nang marinig ang sigaw ni Nanay Susan. Po, Nay? Nagtatakang tanong ko sa ginang. Gusto mo bang maging suhi ang anak mo? Suhi? Naguguluhang tanong ko dito. Isa pa sa nagpapagulo sa isipan ko ay kung paano ito nalaman ang sitwasyon ko. Naguguluhan man ay humakbang na lang ako palabas at gumilid para makaalis sa pintuan. She's referring to breech pregnancy or what we called suhi. In a simple words, pag lumabas na si baby, imbes kasi unang ulo, naunang paa niya. That's what we called suhi. Napalingon ako sa taong nasa likuran ko at ang sumagot sa aking katanungan. Kung hindi pa sa famous man ito, hindi ko pa agad-agad makikilala ang poging doktor. Nakakasual lang kasi ang suot ng lalaki. Isang red polo shirt at nakatukong lang ito. Malayo sa itsura nito pag nasa hospital ito. Nako, kaya ngayon pala iwasan mo na pagtambay sa labas ng pintuan para hindi ka mahirapan sa pag-ire at paglabas kay baby. Paalala pa sa kanya ni Nanay Susan. Diyan muna kayo ni Doc, ilagay ko lang tong masarap na suman sa lamesa. Magilaw na umalis ang matanda at pumunta na sa lamesa kung nasaan ang magandang balloon arc na nakaagaw pansin talaga. Wala pa namang scientific explanation kung konektado ba ang pintuan at ang position ni baby. Pero walang masama kung sumunod ka na lang para sa ikatatahimik ng lahat. Bulong pa ni Dr. Stan sa kanya sabay kindat. Dr. Stan, ano pong ginagawa niyo dito? Naguguluhang saad ko. Natawa pa ako nang umuso ang doktor para itong may itinuturo sa likuran nito. Nilibot ko ang paningin at doon ko lang napansin na umula ng mga gwapo at matipunong lalaki sa loob ng compound. Biglang nilukob ng kasiyahan ang aking puso. Maybe just a hormone thingy. Pero sino ba naman ang hindi maaantig sa masasaksihan mo? Damn! Ilang balloons pa bang kailangan mo? Baka pati sa labas lalagyan mo na din. Narinig kong reklamo ng boss ni Cyro na busy sa pagpapalobo ng mga balloons. Manual pumping kasi ang ginagawa nito. Nangangaling na siguro ang braso kaya puro na ito reklamo. Habang si Dexter naman ang nagtatali at nagdidikit-dikit sa mga balloons. You just give me an idea, why not, right? Masayang tura ni Dr. Stan. Naka-thumbs up pa ito sa binata. Give me more balloons, baby. Natatawang saad nito. Buti din at hindi nagrereklamo ang mga tenant. Sa dingding kasi nito dinidikit. Okay sana kung isa o dalawa lang. Kaso ang dami nitong tinidikit at halos mapuno na ang bawat dingding ng buong compound. I'm done. Reklamo ni Siron sabay balibag sa mga balloons. Tell me again, kaninong idea ba tong ginagawa natin? May pasabi-sabi ka pa na gusto mo maganda lagi ang nakikita ni Taliana para gumanda din ang pakiramdam ni baby. Tapos ikaw ang unang nagre-reklamo? Singhal ni Dexter kay Siron. Hala, ipagpatuloy mo ginagawa mo para to sa anak mo. Pinipilit ni Dexter na paseryosohin ang boses pero hindi makakaila na natatawa ito sa itsura ni Siron. At yung tinawag nilang Constantine ay prenteng nakaupo sa dulong bahagi ng lamesa. Gusto kong matawa para kasi itong isang hurado. I don't like this. Too stinky. Pregnant woman hate this kind of smell.
Seryosong dura ni Constantine, ang hurado ng mga pagkain. May nakahilera kasing chef sa gilid nito at bawat isa ay may bitbit na food tray. "Yes sir," magalang na sagot ng isang chef. Nakasuot ang mga lalaki ng puting polo shirt habang may nakasabit na apron na may nakaprint na "Ang poging chef ng buhay mo." Busy pa rin si Constantine sa pagte-taste test or should I say, smell test. Inaamoy lang kasi nito, hindi man lang tinitikman. "Pwede ba palit kami ni Constantine? Sa ating lahat ako may pinakamahirap na trabaho eh. Maawa naman kayo sa mga cell ko." Reklamo naman ni Grace sabay flex sa bicep nito ang puno ng pawis. Wala na din itong pang-itaas, kayang tuwang-tuwa yung mga chismosa kong kapitbahay. "Sa ating lahat, ako may pinakamahirap at importanteng trabaho. What if Taliana don't like the food we serve? So the baby is at stake. So ako pa masisisi nyo dahil hindi ko nagawa ang trabaho ko?" Nakataas ang kilay na sagot ni Constantine at binaliwala na nito si Grace na puro reklamo. May nakita din akong isang lalaki na kulay ginto ang buhok. Ayaw din paawat ang kagwapuhan nitong taglay. He really stood out because of his regal looks and his golden flocks. Nakatayo ito at nakahawak sa bewang habang nakatingin sa isang babae. Sa tingin ko ay inuutusan nito ang babae kung ano ang tamang pag-table skirting. Habang ang babae naman ay nakanguso at halatang iritado sa lalaking may gininto ang buhok. "Si Levi na lang," hirit ni Grace sabay sa turo sa lalaking may gintong buhok. Pakiramdam ko ay kanina pa napapagod at nagrereklamo si Grace. "Me?" Napalingon ang tinawag nitong Levi sabay turo sa sarili. "Oo, ikaw, palit tayo. Dito ka sa ginagawa ko. Pagod na ako eh." Nareklamo pa ni Grace. "Don't start with me, Grace. I'm a Mancini." Punong-puno ng otoridad na sagot ni Levi. "Eh ano naman? Lapagan na lang tayo ng apelyido dito. I am a Fredericks and I resign. I quit. Bahala kayo sa buhay nyo." Sigaw ni Grace. "Wala kang masarap na adobo with potatoes and pineapple." Kalmadong sagot ni Levi. "Damn! Ilabas lahat ng upuan. Isang barangay pang pakakainin ni Siron. Walang uuwi hanggat hindi nabubusog. Pwede pa magbalot." Biglang sigaw ni Grace na para bang na-recharge at magana na itong nagbuhat ulit ng mga upuan.